Dear Dr. Love, good evening po. Ako po si Janice, 28 years old, at kasalukuyang nakatira sa Antipolo City, Rizal. I am originally from Mamburao, Occidental Mindoro. Ako po ay kasal na for 5 years at meron na rin kaming 5-year-old na anak. Proud ako to say na ang first boyfriend, siya ang aking first boyfriend at siya rin ang pinakasalan ko. Let's call him Miggy. Bago ko po nakilala si Miggy through a common friend, nagtatrabaho ko sa production company ng tita ko at masasabi kong okay na okay ang karir ko until I met Miggy. Naging magjowa po kami kaagad at nagpakasal kalaunan at biniyayaan ng isang baby boy. Mula nang ikinasal kami ni Miggy, tumira na ako sa poder nila sa Antipolo hanggang sa mabuntis ako. Sa sandaling ito, pinahinto muna ako ni Miggy sa work para maalagaan ang pregnancy ko hanggang makapanganak ako. Sumunod naman ako dahil para naman sa ikabubuti ng aming magiging baby. 5 years have passed. Si Miggy pa rin ang tumutustos sa aming mag-ina sa tulong na rin ng mga biyenan ko kung saan kami nakatira. Namimiss ko ring magtrabaho at kumita ng sariling pera, kaya ilang beses ko na ring sinabi ito kay Miggy. Tumutol siya at sinabing sa bahay na lamang ako at talagaan si Lucas na 5 years old na ngayon. Sinabihan ko ulit siya about this pero hindi pa rin sumang-ayon. Sa part na ito lang naman tutol si Miggy, Dr. Love. Pero hinahayaan naman niya ako to spend time with friends and even travel abroad with them. Nanonood pa nga ako ng Taylor Swift concert sa Singapore na si Miggy ang sumagot. Pero miss na miss ko rin na mag-work, Dr. Love. Gusto ko rin may sarili akong pera at wag lang umasa sa asawa ko. Isa pa, nahihiya na rin ako sa in-laws ko kasi sa kanila pa kami nakatira ng 5 years na. Dr. Love, ano po ba ang dapat kong gawin para mapa-oo si Miggy sa hiling ko? Gusto ko rin kasi siyang tulungan sa mga gastusin namin kahit paano. Thank you so much sa advice ninyo, Dr. Love. More power to your show. All the best, Janice ng Antipolo. Maraming salamat sa iyo, Janice. Salamat sa pagtitiwala mo sa ating programa. Una sa lahat, gusto kong malaman, ito bang si Miggy ay uniko iho? Nag-iisang anak ba siya ng kanyang mga magulang? Ano bang tradisyon o nakasanayan ng pamilya? Kasi ibabase natin yan, okay? Tingnan natin, ha? Kaya kong ipaliwanag sapagkat dumaan ako dyan sa ganyang klase ng buhay. Ako ang bunso na lalaki sa aming magkakapatid. Yung sumunod sa akin ay babae. At tradisyon sa aming pamilya na kung sino ang bunsong lalaki, siya ang maiiwanan sa bahay na matanda. Ayan. Siya ang maiiwanan para magkalinga sa mga magulang niya. Ganyan sa amin. So, anong nangyari? Hindi ako nakapagpagawa ng bahay sapagkat yung bahay na tinitirhan ko na pag-aari ng aking mga magulang ay itinoka ng mga magulang ko sa akin, pati yung lupa na kinatatayuan. Okay? Well, yung ibang mga kapatid ko, may kanya-kanya naman silang properties na binigay ng aking magulang sa kanila. So, yung napunta sa akin, may bahay. Kasi ako ang magkakalinga doon sa bahay na iiwanan ng mga magulang ko at ako rin ang magkakalinga sa mga magulang ko. Entonces,
ang aking may bahay, magmula nang ikasal kami, nakisama na sa biyanang ko. And wala akong maiko-complain. In fact, 10 taon ako nawala rito at nanahan ako sa Amerika. Ang nangalaga sa nanay ko at sa aking ama ay yung aking asawa. Katunayan, yung misis ko, ang tunay na nagpakahirap ng pag-aalaga sa nanay ko who died at the age of 90, na meron na siyang dementia, meron ng ganon. Alam niyo naman, problema pagka may dementia na yung kausap mo, inanay mo. Di ba? So, yun ang responsibilidad ng natitirang anak na lalaki sa aming pamilya. Kaya tinatanong ko, kung ang iyong asawa, si Miggy, ay kaisa-isang anak, so posible na doon nga siya talaga sa bahay ng kanyang mga magulang. At ikaw, bilang manugang, I'm sure you will be in good terms with your mother-in-law kasi nanay yun ng asawa mo, mahal siya ng asawa mo, kaya mamahalin mo rin. Ituturing mo siyang pangalawang ina dahil siyang ina ng iyong asawa. And it seems like you're in good terms with your mother-in-law dahil naka5 taon na kayo. Diba? So the bigger problem is, ayaw kang pagtrabahuhin ni Miggy. Naintindihan ko yan. Ayaw kang pagtrabahuhin ni Miggy. Sasabihin ko sana, kung hindi na ibibigay sa iyo ni Miggy ang mga pangangailangan mo, dapat mag-isip-isip si Miggy. Pero hindi nakapanood ka pa sa Singapore ng concert ni, sinong pangalan nun? Sinasabi niya? Yung singer. Taylor Swift. Hindi ko kasi kilala yung singer na yun Elizabeth Taylor, kilala ko. Taylor Swift, hindi ko kilala. Pero kumakanta raw yan. Ibig sabihin, sinuportahan ka, kaya kang ipadala sa Singapore nung asawa mo para maglibang. Wow! Yung asawa ko, hindi ko kayang ipadala sa ibang lugar. Di ba? So, ibig sabihin, kumikita yung asawa mo. He's a good provider, in other words. Di ba? So, kung gano'n ang sitwasyon, pwede mong sabihin na sumunod ka na lang sa asawa mo. Kasi hindi ka naman napapabayaan ng asawa mo. No? Now, nauunawaan ko na gusto mo ring magkaroon ng sarili mong pera. Siyempre naman, gusto mong may nakita kang dirty ice cream o taho. Hindi ka makabili ng taho dahil wala pa yung perang binibigay ng asawa mo sa iyo eh. So, importante na magkaroon ka rin ng sarili mong pera. Bakit hindi kayo mag-usap ng asawa mo na magnegosyo ka dyan sa bahay? Alam mo, ang dami ko nakikita sa social media, yung mga online selling. Di ba? Pwede yun. Online selling. Or, pwede ka namang mag-isip ng ibang negosyo. Pwede mong gawin sa bahay kung mahilig kang magluto-luto o gumawa ng mga chorva-chorva, mga matamis, sweets na pwede mong i-prepare. Marunong kang gumawa ng gourmet tuyo. Alam mo, ginagawa nilang gourmet tuyo. Marunong kang gumawa ng bottled Spanish sardines. Huwag mo sabihin sa akin na kagawa ka na at bibili ako sa'yo. Di ba? Yung medyo maanghang. Kasi madali lang gawin yan, Spanish sardines. Pwede kang gumamit dyan ng milkfish, bangus. No? Pressure cooker lang kailangan dyan. So, pwede sa bahay mo, kikita ka. No? At pwede mong ibenta yan online. Or, social media, napakabilis gumawa ng negosyo dyan sa social media. Yun nga lamang, very risky dahil ako nabiktima na, ilang beses na ako nabiktima dyan panay fake, mga scam.
kung yung pinapadala sa akin. Kamakailan, meron akong binayaran, 1,000 piso yung binayaran ko na isang magandang item. Pinadala sa akin plastic na lalagyan ng cellphone. Mabibili mo 40 pesos, 20 pesos sa Divisoria. 1,000 yung siningil sa akin. Well, anyway, sa akin, libos ko na lang yon sa mga walang hiya na ginagamit ang social media. Naku, babalikan kayo ng karma niyan. Maniwala kayo. So, ngayon, hindi na ako bumibili sa social media. Pero ganun pa man, I'm just giving you an idea, Janice, na pwede kang magkapera lamang etong sa akin. Sabihin mo sa asawa mo, kay Migs, na gusto mo rin magkapera na nanggaling sa pinaghirapan mo. At kung po pwede, 5 years old naman yung anak mo, hindi na masyadong alagain yan, di ba? Sabihin mo sa kanya, tulungan mo naman ako na makagawa ng isang project. Halimbawa, gagawa ako ng Spanish sardines na homemade. Suportahan mo ko. Bigyan mo ko ng konting puhunan para makagawa ako at paiikutin ko. And I promise you, sa bahay lang ako. Hindi ko mapapabayaan ang bata. And I will be here. I will be supporting you. See? Walang masama na damo na hindi makukuha sa magandang usapan, lalo sa mag-asawa. And yung intention mo ay valid naman. Kasi kahit na sinong nilalang sa mundo, maliban na lamang doon sa ilan na mga tumatanggap ng 4Ps ng gobyerno, ewan ko naman kung bakit pinagpapatuloy pa ng gobyerno yung 4Ps na yan, ibinibigay sa mga mahihirap yung pera na itinataya sa tong-its ng ilan. Hindi natin sila tinuturuan mangisda Binibigyan lang natin sila ng isda. Bakit ganun ang ginagawa ng gobyerno? Kasi sabi nga ng ibang mga political analyst, sabi nila, ayaw ng gobyerno na walang mahirap. Kasi yung mga mahihirap na yan na tumatanggap ng 4Ps, karamihan dyan ginagamit ng mga politiko para sa eleksyon. O nalalapit na naman ang eleksyon, di ba? Next year. Kaya yan. So, bakit tayo papatutulad doon sa mga 4Ps? Bakit hindi tayo magkaroon ng sariling idea kung paano tayo kikita at doon sa bahay natin gagawin yan. Di ba? And then, i-market mo na lamang sa mga kaibigan mo. I'm sure, sasang-ayon sa iyo ang iyong butihing esposo, and this will be a start of something really big. Sana'y natulungan ka ng palatuntunang ito. As always, Dr. Love.